And this time, this 2026, mas magiging strict tayo. Ano? Kasi nung 2025, ano lang tayo, maluwag tayo, di ba? And dahil sa sobrang luwag, naaabuso at dahil din doon, kumbaga nagiging magulo. Eh syempre, dapat sundin natin. Pwede naman, kung ayaw nung sundin, ano lang naman, pwede namang umalis sa kalingap kung ayaw sundin. Or kung gusto mo maging malaya ka, umalis sa kalingap. Ganun lang naman po yun. Hello mga sangkay, mga kalingap! Welcome back to my YouTube channel. Ito po muli ang yung sangkay na si Sangkay Lons muling nagbabalik. Kumusta? Kumusta kayong lahat? Sana nasa maayos na kalagayan ng lahat. Mapadito sa Pilipinas or sa mga nasa ibang bansa. Dobling ingat tayo, no? So mega love shoutout sa inyong lahat sa Team Sangkay Original, Team Sangkay Sponsors, Team Kalingap, Kuya Val at Edna Kalingap Rob. Sa lahat ng aking mga followers, supporters, and subscribers, sa mga lolos, lolas, OFWs, and PWDs. Mega love shoutout sa inyong lahat. And of course, I love you all. Ayan. Mega love shoutout kay Tita Mina Ramillo, Tita Kong Vayots, kay Manetere ng San Diego, California. Sa aking mga kasamahan, sa Kalingap Watchers, Kalingap Reactors, Kalingap Partners, and also sa mga grupo ng bawat love teams na sumusuporta at nagmamahal kay Sangkay. Ganun din po sa palaging nanonood sa aking mga premieres, sa aking mga uploads, sa inyong lahat. Mega love shoutout. So, mamayang gabi, medianoche na, ingat-ingat ang lahat, no? Happy New Year sa inyong lahat, no? Mga sangkay, mga kalingap. So, ngayong araw na itong mga sangkay, mga kalingap, gagawa ko ng reaction video. Ito yung patungkol dun sa live ni Kalingap Rob, na sinabi ni Kalingap Rob, no, na ngayong darating 2026 na magiging mahigpit, no, ang pamunuan ng Team Kalingap. Unlike nitong mga nagdaan, nitong 2025 daw na naging maluwag, so ngayong darating na 2026, magiging mahigpit na daw sila. So panoorin natin tong video clips na aking kinuha. And then after natin na mapanood, magbibigay ako ng opinion or koro-koro patungkol dito. Tara, mga sangkay, mga kalinga, panoorin natin. About sa rules naman po, this coming 2026 ay siguro next year na po natin yan ilalatag, ano, yung mga rules natin na makakatulong sa ikabubuti o sa ikaayos ng Kalingap community, ano, na syempre dapat, ano, and this time, this 2026 mas magiging strict tayo, ano, kasi nung 2025, ano lang tayo, maluwag tayo, di ba? And dahil sa sobrang luwag, naaabuso at dahil din doon, kumbaga nagiging magulo. Ano? Pati yung beneficiaries natin is nababash, 'di ba? Kasi isipin mo, no, na nakikita sila kung saan-saan ng mga video. Siyempre, hindi ako yung nag-vlog. Ano ba, kung sino-sino man nakaka-video sa kanila at nakikita sila na kung saan-saan, nababash sila. So, yun, doon nagsisimula yung ano, di ba? Na wala akong kaalam-alam. Kaya, ano, yan yung ayusin natin next year. Yan po yung mga inano namin, pinagmimitingan din namin ni Papa kung paano yung ano. Sabi ko, magawa ko ng rules ko, then siya, i-approve niya or dadagdagan niya. Ako na lang magawa nun sa akin. Ano? Okay. Eh syempre, dapat sundin natin. Pwede naman, kung ayaw niyong sundin, ano lang naman, pwede namang umalis sa kalingap kung ayaw sundin. Or kung gusto mo maging malaya ka, umalis sa kalingap. Ganun lang naman po yun. Di naman po tayo namimilit dito. Ano? Di po tayo namimilit dito. Maluwag po tayo mag-welcome. Welcome natin kahit sino. Pero dapat sumunod sa rules natin. Yung iba po di alam, pero yung mga beneficiaries ko, actually, sila po mismo nagsusumbong na rin sa akin. Nagsasabi na rin sila sa akin na, yun. Siyempre, di sila bilang pakikisama, ayaw nilang magsalita kasi siyempre baka sila pa mapasama. Pero kapag nakakausap ko sila, tinatanong ko kasi sila, so kumusta? Ano yung gusto mong sabihin sa akin? May pakiusap ka ba o gusto mong maano? And kadalasan yun yung sinasabi na sana na nga daw is bigyan sila ng konting privacy, di ba?
Hindi yung palagi na lang silang nakikita. Kasi yun yung sinasabi nila sa akin. Palagi ko silang kinakamusta off cam. Chinachat ko sila. Minsan pa nakikita kami. So, akala nung iba, okay lang. Siyempre, hindi naman sila magreklamo. Kasi ayaw nila din, baka pag-isipan sila ng masama na ganun nga, di ba? Na ayaw na nilang, kumbaga, baka sila pa yung mapasama. Kaya sa akin na lang sila nagsasabi. So next year, ayan, ayusin natin yan. Kasi, minsan, sobrang na kasi, di ba? Minsan makikita natin kahit kumakain, kahit anong ginagawa. Di ba? Pangit naman tingnan nun, kumakain na lang, bibidyohan pa natin. O kaya, bagong gising or di ba? Minsan, kumbaga hindi sila ready na mabidyohan, tapos pabibidyohan natin. So, hindi maganda yun. Unlike pag sa vlog ko, talagang pag na-vlog kasi kami, talagang sila ready. Tayo. Kumbaga wala ng privacy. Si Biancy nga minsan nagugulat na lang, nakapokus ang camera. Yun na nga. So yun mga sangkay, mga Kalinga, apat na napanood na yung video clips na aking kinuha mula doon sa live ni Kalinga Prab. Ito nga yung sinasabi niya dito, na this coming 2026 na magkakaroon ng mga pagbabago dito sa loob ng Kalingap, na magiging mahigpit na and magkakaroon ng mga bagong rules dito. And ano pa yung sinabi niya dito? Yung mga ayaw, kung ayaw ninyo sumunod sa rules, malaya na lumabas dito sa loob ng Kalingap. And yung mga Kalingap Angels nawawala na ng privacy, dahil maya-maya nakikita kung saan-saan ng mga sino-sino ang mga nagva-vlog sa kanila. Okay, sa reaction ko patungkol dito, sa totoo lang, para sa akin, opinion ko to, walang kailangan gawing pagbabago sa mga rules, Kasi yung mga rules, existing rules sa ngayon, pasok talaga. Ang problema lang kasi dito, hindi ni-implement yung mga parusa, yung pagpataw sa mga lumalabag sa mga rules and regulations dito sa loob ng Kalingap. Hindi na kailangan ng napakaraming mga rules, hindi na kailangan yung existing na nandito sa ngayon. Sapat na yan. Ang problema lang dito kasi may mga abusado, Mga abusado na mga vloggers diyan na sobra-sobra na hindi sumusunod sa rules. Kaya sila namimihasa ng ganyan kasi hindi sila napapatawan ng parusa. Ito yung sinasabi siguro dito ni Kalinga Prab na naging maluwag sila nitong 2025. Ngayong darating na 2026, magiging mahigpit na sila. And sana, asahan natin, na ipapataw nila yung mga parusa sa mga makakalabag ng rules and regulations dito sa Kalingap. Kasi sabi niya, nawawala na ng privacy yung mga beneficiaries, And maya-maya nakikita niya na lang kung saan-saan mga videos. Totoo naman yun, Which is napakatotoo yan kasi nandiyan dyan yung mga nakadikit dyan sa mga beneficiaries ng Kalingap, sila yung mga umaabuso talaga. Aminin man natin o hindi, sila yung sobra-sobrang umaabuso dito sa loob ng Kalingap na porket nakadikit sila kina Kalinga Prab, kina Kuya Val, na porket malakas sila dito sa kina Kalinga Prab, kina Kuya Val, lang sila, umaabuso lang sila, ginagawa lang nila yung gusto nilang gawin. Ito yung dapat gawin ng Kalingap na maging mahigpit. Walang kaibigan, walang mga kung sino man kaklase or kung sino man diyan, best friend, kamag-anak, Dapat lahat pantay-pantay, patawan ng parusa. Kasi sabi niya dito, nagrereklamo na sa kanyang mga Kalingap Angels. Sino ba yung mga nandiyan dyan na mga nakadikit dyan sa Kalingap Angels? Ito sila, And dapat i-mention ito sila dito, Ni na Kuya Val, ni na Kalinga Prab, na ops, umaabuso na kayo. Hindi pwede yung doon lamang sa GC sasabihan, kasi yung pagkakaalam ng mga viewers, parang pinoprotektahan pa. Yun yung sabi kasi, parang pinoprotektahan pa ni na Kalinga Prab, yung mga nandiyan na sobrang umaabuso, binavlog yung mga magulang, kung sino-sinong binavlog, So, abusado talaga, So, dapat, ang gawin dito, maging mahigpit, Wala nang kaibigan. Kasi, sa totoo lang, may rules dyan,
na nakalagay dyan na bawal i-vlog ang beneficiaries. No? Kahit sino bawal i-vlog ang beneficiaries. Pero anong nangyayari? Founders, kung sino-sino, sinong mga nakadikit dyan, binavlog at binavlog. Andyan pa ha, yung mga bulong na yan, no? Yung mga pabulong-bulong na yan. Yan yung problema dito sa loob ng Kalingap. Yung bulong, yung BTS, no? Yung pinaggagawa ng mga abusado, ng mga charity vloggers na nandiyan dyan, ng mga nakadikit dyan sa mga beneficiaries ng Kalingap. And mga nakadikit dyan, kina Kuya Val, tsaka kina Kalingap Rab, yung mga buntot ng buntot dyan. Yan yung dapat, no? Yan sila ang nagiging magulo. Kasi sinabi dito ni Kalingap Rab, kaya nagiging magulo kasi hindi sinusunod, kaya nagiging magulo ang Kalingap dahil dito sa mga pasaway na ito, no? Sa mga hindi sumusunod sa rules. Ulitin ko, hindi kailangan ng sangkatutak, sangkaterba ng mga rules diyan. Ang importante dito, yung bibigyan ng parusa, yung papatawan ng parusa, yung mga lalabag, no, sa mga rules and regulations dito sa loob ng Kalingap. Ayaw kong habaan kasi New Year, no? Gusto ko magpakabait muna ngayon kasi last day ng 2025. Or pwede rin, no? Itodo ko. Itodo ko since na last day na ito ng 2025, no? Hindi pala last year. Since na last day na ito ng 2025, itodo na natin. And magiging mabait si Sangkay, no? Kasi papasok ang 2026. Sana tuloy-tuloy ang pagiging mabait ni Sangkay. Nagiging maldita lang naman si Sangkay pagka may mga maldita dun dyan. Pagka may mga pasaway din, di ba? So, muli maraming salamat mga Sangkay na sa panonood. Sa mga hindi pa nakapag-subscribe kay Sangkay Lon, subscribe nyo na po ako. Click yung notification bell para updated kayo sa lahat ng mga videos na aking gagawin. Like and share itong video na itong mga Sangkay. Kita-kits tayo ulit sa susunod na video na aking gagawin. Ingat kayo sa ang dako ng mundo bang kayo naroroon. Paalam ng mga Sangkay, mga Kalingap, paalam.